Mga buhaya dyan sa Kongreso, Marcos admin, batuhin nyo na lang si Vice President Inday Sara ng ibang isyo. Huwag nyo lang batuhin ng korupsyon dahil mapahiya kayo. Kung kurakot lang ang mga Duterte, naalala ho ba ninyo? Mga taga-Tacloban, mga supporters ni Romualdez, mga supporters ni BBM, na budol-budol. Naalala ba ninyo kung sino yung unang tumulong sa Tacloban City na nalubog ng bagyong Yolanda? Duterte. Nagpadala si former President Rodrigo Roa Duterte ng mga tulong sa Tacloban. At nakita ho ninyo yung kanilang truck na puno ng relief goods, walang nakalagay na pangalang Duterte. Anong nakalagay? From the peoples of Davao. Kaya pag pinagsasabihan ang pinag-usapan korupsyon, zero. Wala kang makukuha doon. Last na lang. Gusto ko pong itakil ito, guys. Kasi nga, ito yung pinaka-main issue na pinupukol ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Confidential and intelligence funds. Galit na galit sila dyan. Sa maraming Pilipino, sana ho, maintindihan ninyo ngayon ang aking sasabihin sa inyo. 125 million pesos di mano na confidential and intelligence funds ginastos ni Vice President Inday Sara Duterte sa loob lamang ng 11 days. Ito po yung sagot ko sa inyo. Sino ba ang nagbigay ng 125 million pesos? Sino? Si Bongbong Marcos. At bakit niya ibinigay ng 11 days na lang bago matapos ang taong 2022? Binigay niya ho ang 125 million pesos sa Office of the Vice President December 19. Tama? Tama. 2022. Ilang araw na lang ang natira bago matapos ang taon na yan. 11 days. So ngayon, nasa batas na dapat ang pundo ng isang ahensya ay dapat ma-disburse mo, may gastos mo bago matapos ang taon. Kasi pag hindi mo magastos yan, maibabalik po yan sa Treasury, National Treasury. Si Vice President Inday Sara Duterte, alam niya gumamit ng confidential and intelligence funds. Meron siyang satellite offices na napakarami sa buong Pilipinas. Take note, first time in the history na mayroong isang Vice President of the Republic of the Philippines na nagkaroon ng mga satellite offices, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung sabi mo ho, paano ginastos yung 125 billion, madali ho lang talaga yan. Dahil sa dami ho ng kanyang satellite offices. Ngayon ganito. Ang sabi ng mga kongresista na mayroon daw issue sa paggamit ng 125 million pesos. May misuse funds daw. Na-audit umano. Alam niyo ho ba, hindi po lahat ng 125 million pesos ay mayroong nakita ng audit na misuse funds. May kaunting halaga lang ho. Pero, tapos na ba ang ginawang audit ng Commission on Audit sa Office of the Vice President? Ang sagot dyan ay, hindi pa.
Ang ibig sabihin nito, hindi nyo pwedeng sabihin si Vice President Inday Sara Duterte ay kurakot at gumamit ng pondo na hindi nakaayon sa batas. Dahil hindi pa tapos ang pag-uudit. Meron po silang 6 months na palugit para sa Office of the Vice President na kailangan makomply ang nire-require ng Commission on Audit sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte hanggang February 2025. Kaya malaking pagkakamaliho ang ginawa ng mga kongresista ngayon sa Kongreso. Ang trabaho ng Commission on Audit ay tinarbaho na ngayon ng mga kongresista. Tanong ko sa inyo, sino ba ang expert sa pag-audit? Commission on Audit o mga kongresista? Kayo na may sabi tayo. So ano ito ngayon? Maliwanag na pamumulitika na lamang ang ginawa ng Marcos admin, tambaloslos dyan sa Kongreso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Take note, wala pong korupsyon na nangyayari sa Office of the Vice President. Wala pang pinal, hindi pa final and executory ang findings ng Commission on Audit dahil pwede pang mag-apila ang Office of the Vice President. Pero ang anong ginawa ng mga kongreso ngayon, ng mga kongresista ngayon kay Inday Sara, sinira na ho nila ang pangalan at opisina ng Office of the Vice President, pati yung mga staff ni Vice President Inday Sara, pinagkukulong na ng mga buhaya. Yan ho ang totoo. Kaya kami dito, mga political vloggers, hindi ho kami titigil dito hanggat hindi matapos ang kahibangan ng mga kongresistang ito. Tandaan niyo po ang mga pangalang ito na nang-aapi at nanggigipit kay Vice President Inday Sara Duterte at sa mga Duterte. Huwag niyo pong iboto ang mga lukong iyan dahil ang prinsipyo nila ay nabili ng pira. Ang prinsipyo nila ay may katumbas na halaga at ang pagkatao nila ay sinangla na ho nila sa impyerno. Hindi po dapat sila manalo muli ngayong 2025 election, midterm election. Nananawagan ako sa maraming Pilipino. Lahat ng line-up ni Bongbong Marcos, tambaloslos, zero, diretso sa Puso Negro. Nagawa na ho natin yan sa panahon ni Tatay Digong. Ulitin muli natin ang 8, diretso, inidoro. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga Pilipino. 30, Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Maraming salamat po.